ni Sister Vilma. Okay, sa pagkakataong ito, sa hapong ito, ang paksa po natin, kagaya po ng paksa nating mga nakaraang linggo, actually, ikalabing-apat na bahagi na ito, ay yung may kinalaman sa mahal ng Panginoon ng Iglesia, dapat tayo rin. No? So, part 14, dahil nga po series of lesson ito, about church, no? Na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At kung inyong matatandaan, ang tinalakay natin dito sa mahal ng Panginoon ng Iglesia, dapat tayo rin, yung mga pagsasalarawan na ibinigay ng Diyos patungkol sa kanyang iglesia. Yung iglesyang itinatag ni Kristo na si Kristo ang ulo, hindi yung iglesyang tinatag ni Felix Manalo, kundi si Kristo ang ulo na nagsimula noong unang siglo. At ang makikita po natin dito, ang mga paglalarawan na binigay ko sa inyo, ang mga paglalarawan sa iglesia, katulad ng bahay ng Diyos, tinalakay natin yan, iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. Tinalakay rin natin na ang iglesia ay tinawag din na bukid ng Diyos, gusali ng Diyos at templo ng Diyos. And then tinawag din ng iglesia, tayo ay kanyang tupa or kawan, ang Panginoon ang mabuti nating pastol. And then sa ating pag-aaral, tinalakay din natin, tayo ang sanga ng puno ng ubas, ang Panginoon ang puno ng ubas, ang Diyos at ang tagapag-alaga. And then yung nakaraang linggo, ang natalakay po natin, si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo ang kanyang katawan. So ang daming paglalarawan. Actually, may mga iba pang paglalarawan tayong tatalakayin sa inaharap patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na magandang maintindihan natin bilang mga mananampalataya para makita natin kung gaano kamahal ng ating Panginoon ang kanyang katawan, gaano niya ito pinapahalagan na tayong bahagi ng kanyang katawan bilang isang local church, in the same time bahagi tayo ng katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng tunay na mananampalataya, mapahalagahan din natin ang katawan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Biblia, tinawag din si Kristo ang ating punong saserdote at tayo'y kaharian ng mga saserdote. Ang ganda, no? Si Kristo ang punong saserdote at kaharian ng mga saserdote. Kinakailangan ma-appreciate po natin to at malaman po natin yung background nito, no? At ang background po nito sa Lumang Tipan, alam natin sa Lumang Tipan, ang kumakatawan o ang nagre-represent parang congressman, no? Ang nagre-represent ng tao sa harap ng Diyos para makalapit sila ay walang iba kundi pare o kaya saserdote ang tawag. At ang kumakatawan naman sa Diyos para papuntahin, para malaman nila ang mensahe ng Diyos, maging yung pare binibigyan ng mensahe yun ng Diyos, at yung mga tao, walang iba kundi ang propeta. The one who represent God is a prophet, and the one who represent the people to God is the priest. No? Actually, sa ating kapanahunan, yung sistema na yan na ginaya ng Romano Katoliko. No? Na meron silang pari, na actually may baitang-baitang pa yan, may pari, may monsenyor, may kardinal, may santo papa, na sila lamang ang magre-represent sa harap ng tao sa Diyos. Pero hindi ganyan sa Biblia. Lalo-lalo na ang paniniwala ng Baptist, no? Dahil sa Biblia, makikita rin natin, lahat ng tunay na Kristiyano at lahat ng tunay na bahagi ng katawan ni Kristo na kung saan si Kristo ang ating ulo, lahat tayo pare. Lahat tayo saserdote ng Diyos. Maliwanag po yan sa Biblia. Lahat tayo pantay-pantay, kahit pastor, no? Kahit ako. Magkakasama tayo at magkakaharap tayo. Si Rachel, si Astrid, si Ann, lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos kasi lahat tayo pari ng Diyos. Mapababae, mapalalaki. Yan yung katotohanan na makikita natin sa Biblia. Dahil alam naman natin, ang pari may access yan sa Diyos, tayong lahat ng Kristiyano sa pamagitan ni Kristo, may access din at may paglapit sa Diyos. Ngayong hapon, nais kong makita ninyo, dahil ang ating pinakamalaking tatalakayin, si Kristo, ang ating pinakapunong saserdote, at tayo ang kaharian. Isipin mo yan, kaharian ng mga saserdote. So ibig sabihin, merong kaharian na binubuo at lahat yun ay mga pari ng Diyos. Ang idea po rito, lahat sila po pwedeng makalapit sa Diyos. Yan po ang makikita nating katotohanan na ipinakikita sa atin ng Biblia na dapat po natin mapanghawakan. Actually, tayong mga Baptist, no? Isa natin sa itinataguyod na katuruan niya, yung tinatawag nating priesthood of all believers. Yung pagkapantay-pantay natin sa harapan ng Diyos bilang mga saserdote ng Diyos kasi lahat tayo makakalapit sa Diyos. Okay?
Of course, sa ibang pangkating pananampalataya, ang dating, meron pa silang human representative para maglapit sa kanila sa Diyos. Well, of course, sa atin, ang ating representative sa Diyos, yung pinakapunong saserdote natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang nais ko munang talakayin natin, si Kristo ang ating punong saserdote. When we say high priest, no, sa lumang tipan, kung pag-aaralan natin yung ekonomiya at yung kultura ng lumang tipan at yung mga batas doon, sa lumang tipan, na isinulat ng Diyos, yung mga batas ni Moses, ang nakalagay doon, kukuha lamang sa lahi ng mga Hudyo. Okay? Lahi ng mga Hudyo ang magkakaroon ng Libita. At doon sa lahing Libita, may partikular na pamilya lamang doon na kung saan kukuha sila ng high priest. Hindi lahat pwedeng kunin doon. Okay? May isang pamilya doon na kung saan pinagkukunan nila ng high priest or pinakapunong saserdote. At yung saserdote na yan, isang beses sa loob lamang ng isang taon, gumagana yan kapag pumapasok yan doon sa tinatawag na pinakabanal na dako. Bago pumasok yan sa pinakabanal na dako, ang date usually October 9, no? Doon sa tinatawag nating Holy of Holies, parang ganito, no? Kung ito ay tabernakulo o kaya templo, nahahati sa 2 kwarto. Ito yung holy place na pwedeng pumasok ang isang pari, no? Ordinaryong pari, pero yung pinakabanal na dako, ang makakapasok lang doon, yung punong saserdote, wala nang iba. Okay? Walang pwedeng pumasok doon kundi punong saserdote. Bago pumasok yung pari doon, igugroom muna yun. Talagang pinaghahandaan yun. Iniingatan at pinoprotektahan yun para pagpasok doon, wala siyang dalang kasalanan. Dahil kung may kasalanan siya, pumasok siya sa pinakabanal na dako, instant yun, mamamatay siya sa loob. Kaya yung paring pumapasok doon, may bell sa paa. No? Tapos meron siyang tali sa paa. Habang naglalakad siya ron at nag-aalay siya ng handog na dugo sa kasalanan niya and then sa kasalanan ng bayan. Kasi ang tawag doon sa kapistana yung Day of Atonement, isang beses sa loob ng isang taon, narinig ng mga saserdote sa labas na buhay pa siya ron. Kasi narinig nilang naglalakad eh. Pag huminto yung tunog nun, hindi sila pwedeng pumasok doon para kunin yung pare. Hahatakin nila yun ng tali sa paa. Ibig sabihin, namatay yung pare sa loob, dahil may kasalanan, hindi tinanggap ng Panginoong Diyos yung hain nila. Malungkot ang Israel noon. Pero pag lumabas yung pare doon sa tabernakulo, no, lumabas sa holy place, at lumabas sa tabernakulo, makikita yun ng mga lahat ng mga tao. Sigawan yun, para nakakita sila ng artista na talagang kasi tinanggap ng Diyos yung kanilang hain. Very festive mood ang buong bayan na yun pag nakita nila yung high priest na nakalabas na sa Holy of Holies and then lumabas ng tabernacle. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung hain nila sa buong isang taon. Okay? Sa buong isang taon. Yun ang trabaho ng pinakapunong saserdote na nanggaling sa lahi ng Levita. Ngayon ang pag-aaralan po natin si Jesus Christ. Jesus Christ is not in the tribe of Levi, but He's in the tribe of Judah. How come Jesus Christ become an high priest? Okay? Umpisahan po natin. Si Kristo ang ating punong saserdote. First point. Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Hesukristo, ay punong saserdoteng itinalaga ng Diyos Ama sa pangkat ni Melchizedek. Okay? Of course, hindi sa pangkat ni Aaron. Kasi ang pangkat ni Aaron, Levitical priesthood yun, tribe ni Levi yun. Pangkat ni Melchizedek, mas nauna pa to kay Aaron. Okay? Mas nauna pa kay Aaron kasi si Melchizedek, kung titignan niyo siya sa Biblia, hindi lang siya saserdote kundi hari siya. Hari siya sa Salem. That is the old name of Jerusalem. 2 office ang hawak nito ni Melchizedek. High priest or priest and king of Salem. Kaya dito siya inilagay sa pangkat na ito. Inihilera ng Panginoon Diyos yung kanyang pagiging saserdote. Dahil alam naman natin, Jesus Christ, hindi siya pasado doon sa angkat ni Aaron. Bakit? Angkat ni Aaron, Levi lang eh. Ang pwede lang, tribe ni Levi, si Jesus Christ, tribe of Judah. Kaya nga mapapansin nyo, sa text na binasa natin kanina, pansinin nyo, walang sino mang nag-aangkin ng karangalang ito. Ano yon? Yung karangalan na maging pinunong saserdote, walang sino man mag-aangkin nun. Ang pwede lang mag-angkin nun ay yung sa tribe of Levi. Nakuha po ba?
Okay? Sabi rito, walang sino mang nag-aangkin ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya na tinatawag ng Diyos tulad ng kanyang pagkatawag kay Aaron. Verse 5, gayon din naman, hindi inangkin ni Kristo para sa kanyang sarili ang kalulatian ng pagiging isang pinakapunong saserdote. So dito makikita yung sa verse 5 maliwanag, maging ang Panginoong Hesukristo, yung angkinin niya na siya'y pinunong saserdote, nung siya'y nabubuhay sa laman, hindi niya ito inangkin. Bakit? Kasi alam niya, ang mga pinunong saserdote nanggagaling sa tribe of Levi. Kailan to napasa kanya, itong karapatan maging pinunong saserdote, nang siya'y itinalaga ng Diyos. Hindi sa pangkat ni Aaron, kundi sa pangkat ni Melchizedek. Tignan po natin, verse 6. Subalit, sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay aking anak. Sa araw na to, ipinanganak kita. Okay? Usually, itong verse na ito, Psalm chapter 2 ito, at madalas ginagamit itong verse na ito sa iba-ibang context. Minsan itong verse na ito, ginamit ito sa context ng resurrection patungkol sa ating Panginoong Kristo. At sa pagkakataong ito, ginamit ito sa context na may kinalaman sa high priest sa ating Panginoong Kristo. Verse 6, gayon din naman, sa ibang dako, sinabi niya ito. Diyos ang nagsasalita, ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa pangkat ni Melchizedek. Hebrews 5:10, siya ay itinalaga ng Diyos na maging isang pinakapunong saserdote ayon sa pangkat ni Melchizedek. So sino nagtalaga kay Kristo na sa lahi ng tribe of Judah upang maging pinunong saserdote? Hindi sa pangkat ni Aaron, kundi sa pangkat ni Melchizedek, walang iba kundi yung kanyang Diyos Ama. At dito kinikilala ng Diyos Ama na yung Diyos Anak ang itinalaga niyang punong saserdote sa mga tao. Okay? Sa sambahayan ng Diyos. Ikalawang bagay na nais kong makita ninyo patungkol kay Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ay punong saserdoteng inihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa Diyos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, sistema po ulit ng pagiging saserdote sa Lumang Tipan. Ang punong saserdote, pagpapasok po yan doon sa pinakabanal na dako na tinatawag, may dalang dugo yan. Okay? Hindi nasa kamay yung dugo, kundi nasa palanggana. Yung dala-dala niyang dugo. Ang gagawin po niya, pagpasok niya doon sa pinakabanal na dako, uiikot yan doon sa tinatawag natin maliit na baon. Ano tawag po sa baon? Ark of the Covenant. No? Yung Ark of the Covenant nun, yung ibabaw nun, ang tawag nun mercy seat. Parang ganito. Baol, no? Yung ibabaw niya, mercy seat, may dalawang kerubin. Okay? Ito ay nagre-represent ng upuan ng Diyos, upuan ng awa. Kung mapapansin nyo, ang Diyos nagpagawa ng upuan pero walang nakaupo sa upuan. Bakit? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ng Israel ay Espiritu at ang Diyos natin ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Pero nagpagawa siya ng upuan, itsurang trono. Okay? Na doon bumababa yung Shekinah glory ng Diyos kapag nalulugod siya sa hain ng mga tao. So makikita natin, papasok yung high priest magwiwisik ng dugo yun, hindi siya pwedeng tumingin dun sa mercy seat, mamamatay siya. Kaya hindi niya pwedeng titigan yun. Magwiwisik lang siya ron. Ang unang ikot niya, magwiwisik siya para sa kasalanan niya. Ang high priest ba makasalanan din? Yes, tao siya eh. Magwiwisik siya para sa kasalanan niya, sa kapatawaran niya sa kanyang kasalanan. Yung susunod na pagwisik niya, sa kasalanan ng buong Israel. So makikita natin dito, yun ang tungkulin niya. Isang beses, isang taon, papasok siya sa pinakabanal na dako, magwiwisik siya ng dugo dun sa pinakabanal na dako. Yung unang pagwiwisik niya para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan, yung ikalawang pagwiwisik niya para sa kasalanan ng bayang Israel. Pag nagawa niya na yon, lalabas na siya ron. At kapag lumabas na siya ron at buhay siya, dahil banal siyang lumabas, banal siyang pumasok at banal siyang lumabas, makikita natin isang masigabong kasiyahan ang magaganap sapagkat tinanggap ng Diyos ang hain ng high priest. Well, dito nais ko makita ninyo, si Kristo yung naging hain para sa kasalanan nating lahat. Wala siyang inihain para sa kasalanan niya, kundi inihain niya ang kanyang sarili
para sa kasalanan ng sangkatauhan. Tignan po natin yung mga talata. Hebrews 2:17. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid. Si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang Diyos hindi namamatay, kinakailangan magkatawang tao niya para siya mamatay. Sa lahat ng paraan upang sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Siya ay maging mahabagin at matapat na pinakapunong saserdote upang siya ay maging kasiyasiyang hain sa mga kasalanan ng mga tao. Alam niyo po, ibig sabihin ng kasiyasiyang hain? Propitiation. Pag sinabing kasiyasiyang hain, yung Diyos na satisfied. Hindi yung nasiyahan. Ay, nasiyahan naman ako sa regalo mo sa aking teddy bear. Sige nga, hindi na tayo magkaaway. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng propitiation, ang Diyos na satisfied doon sa inahin sa Kanya sapagkat yun ang requirement na hinihiling ng Diyos para sa kasalanan ng tao. Halimbawa, ang tao ngayon gustong suhulan ng Diyos ng pera. Kaya sa tingin nila, ang paraan ng kaligtasan, yung magpayaman ka, tumulong ka sa mga mahihirap, magpagawa ka ng bahay, tulungan mo sila. Gamitin mo yung kayamanan mo sa pamagitan ng lakas mo, talino mo at galing mo, sa pagtulong sa kapwa mo. Walang masamang tumulong, pero kung ang goal mo makarating ka sa langit, hindi ka makakarating sa ganung paraan. Yung iba naman, ang goal nila, mabuting gawa. Walang masamang gumawa ng mabuting gawa, pero kung ang goal mo makarating ka sa langit, abay, ang ine-expect ng Diyos ay perpektong gawa. Hindi naman perpektong gawa mo, lahat tayo makasalanan eh. Okay? Maraming paraan na ini-offer ang tao sa Diyos para malubag ang Diyos sa kasalanan na ginawa natin laban sa Kanya. Well, paano malulubag ang Diyos? We offended an infinite person. And that infinite person is God. Okay? At ang tanging makapagbabayad lang sa ating kasalanan, walang iba kundi infinite din. Diyos na katawan tao. At ang pwede lamang pambayad sa ating kasalanan ay kamatayan. Ay kung tayo lahat magbabayad ng kanya-kanya nating kasalanan, lahat tayo sa impyerno mamamatay. Dahil unang-una, hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin, and then, hindi tayo qualified magbayad ng ating kasalanan dahil tayo rin makasalanan. So narito ang hain. Si Kristo, naging kasiyasiyang hain sa Diyos sapagkat yung kahilingan ng Diyos mula sa batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibinigay ni Kristo yun. At ang Diyos ay nasatisfied sa ibinigay ni Kristo na hain. At tinanggap ng Diyos yun, at ang ebidensya ng pagtanggap ng Diyos sa inahin ni Kristo para sa kasalanan ng sangkatauhan ay yung kanyang pagkabuhay na muli. At ang nais ko makita ninyo, sinabi rito, no? Siya ay maging kasiyasiyang hain sa mga kasalanan ng tao. Hebrews 7:27. Siya ay hindi natutulad sa ibang mga pinunong saserdote na kailangan maghandog ng mga handog araw-araw, una para sa kanilang mga kasalanan, at pagkatapos ay maghahandog sila ng mga handog para sa kasalanan ng ibang tao. Nakita niyo yung sinabi dyan? Una sa kasalanan nila, pangalawa sa kasalanan ng ibang tao. Sapagkat kanyang ginawa ito, minsan at magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Pero si Kristo nung maghandog siya ng kanyang sarili, isang beses lang, ang effectivity nito, magpakailanman. Hebrews 9:12. Pumasok siya, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga kambing o guya, kundi sa pamagitan ng sarili niyang dugo. At nang maganap na niya ang walang hanggang katubusan, pumasok siya sa kabanal-banalang dako ng minsan lamang magpakailanman. Hebrews 10:11 and 12. At sa bawat araw, ito yung eksena sa Israel, ang bawat saserdote ay tumatayo at naglilingkod. Siya ay palaging naghahandog ng gayon ding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman, verse 12, referring to Jesus Christ, siya ay umupo sa kanang dako ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Tandaan nyo, dun sa loob ng templo, walang furniture, walang upuan. Okay, pag pumunta ka ron sa templo, walang upuan doon. Ano ang mga furniture doon? Alam ni Mark yan. Table of shewbread. Ano pa? Lampstand. Ano pa? Hala, nagkalimutan na tayo. Pinag-drawing pa tayo niya sa Bible School, no? Yung location niyan, table of shewbread,
lampstand, yung Ark of the Covenant, of course, nasa loob sa holy place yun. No? Ang isa sa mga furniture na wala sa templo, upuan. Alam niyo bakit walang upuan? Wala kasing umuupo doon. Alam niyo bakit walang umuupo? Kasi tuloy-tuloy ang trabaho doon eh, araw-araw. Okay? Ibig sabihin, hindi natatapos araw-araw, taon-taon ang ginagawang paghahain ng mga Hudyo para matakpan ang kanilang kasalanan. Ngunit si Kristo, isang beses naghain magpakailanman, umupo sa kanan ng Ama. Ang ibig po sabihin ng umupo sa kanan ng Ama, finished work. Natapos na gawain, kaya umupo na siya. Dahil tapos na ang kanyang trabaho. Ano itong trabahong ito? Ito yung trabaho ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Tuloy po tayo. Verse 13, mula sa panahong iyon, siya ay naghihintay hanggang mailagay na ang tungtungan ng kanyang mga paa, ang kanyang mga kaaway. Kailan po mangyayari ito? Actually, sa milenyo mangyayari ito. No? Na lahat ng kanyang makaaway ay talagang magiging talunan niya. Sapagkat sa pamagitan ng paghahandog ng isang hain, ginawa niyang ganap magpakailanman ang pinapaging banal. So sa pamagitan ng isang paghahandog, ibinukod niya tayo. Ginawa niya tayong banal, separated to God, na dati nasa kalagayan ng pagiging makasalanan, ngayon, anak na tayo ng Diyos. Mga kaibigan, ito yung ginawa ng ating pinakapunong saserdote. Siya mismo ang naging hain para sa atin. Isipin mo, no? Yang punong saserdote na yan, ang magiging masasabi natin, hindi ibang dugo ang pinansakripisyo niya, kundi yung sarili niyang dugo. Ang ibig nga po pala sabihin ng dugo, huwag tayo masyadong maging mystical, no? Yung kamatayan niya sa atin. Okay? Yung kamatayan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Of course, lahat ng mga hayop sa lumang tipan ginigilitan. Wala namang hayop sa lumang tipan, kapag ginilitan, kinuha lang yung dugo, tapos pinabayaang buhay yun. No. Okay? Ang idea po ng dugo, especially sa New Testament, lalo na sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Kristo, may kinalaman sa kanyang violent death, sa kanyang kamatayan para sa atin. Hindi lang basta dugo, dahil kung dugo lang, di sana hindi na namatay si Kristo. Nagpakuha na lang siya ng 2 litrong dugo. Dugo lang pala kailangan natin. Hindi ko lang alam kung anong type ang blood ni Jesus Christ. Pero ganun pa man, ang pinag-uusapan pag sinabi yung inihain niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang dugo, may kinalaman po ito sa kanyang kamatayan para sa ating mga kasalanan. And it is a violent kind of death. Naging madugo ang kamatayan ni Kristo. Mula ulo, hanggang talampakan, talagang madugo. Abay, isipin mo ba naman? Di ba? Sa Biblia nga, makikita natin, ano yung sinabi doon? Yung may kinalaman sa dugo. Yung, without the shedding of blood, there is no remission of sin. The life of the body is in the blood. Doon ang maaaring ikanamatay ni Kristo, yung tinatawag nilang pagkapos ng hininga kapag nakapako ka, pero isipin mo, mula madaling araw, no? Naging madugo na ang katawan ni Kristo. Lagyan ka ba naman ng koronang tinik eh? Tusok-tusok ang ulo mo nun. Pagbubugbugin ka, tapos paghahatawin yung katawan mo ng mga pamalo na may mga tibo. Yung iba nga namamatay na ron doon sa tinatawag nilang Roman whip, na may mga tibo, may mga matatalas na bakal, pag hinatak yun kasama yung laman mo. May namamatay na ron. Bumuhat pa siya nung pagpapakuha niyang krus, binutas yung kanyang kamay at paa. Aba, isipin mo yan. Hindi ba madugo yun? Abay, napakadugo nun. Hindi ko lang alam kung gaano karaming dugo ang umagos sa ating Panginoon Kristo. Isipon, nagsimulang ipako ng alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Doon siya namatay. Mga kapatid, ganyan ang inihain ng ating punong saserdote. Ikatlong bagay na nais kong makita ninyo. Ang Panginoong Kristo, ang punong saserdote, na tanging tagapamagitan lamang na makasalanang tao sa Diyos at wala nang iba. Okay? Maliwanag po yan. Mali pa yung spelling ng Diyos. So, ibis na capitalize, small, capitalize. Pakicorrect na lang, ha? Okay. Ang makikita po natin dito, especially sa 1 Timothy 2:5, ito ay sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, siya ay ang taong si Kristo Jesus. Bakit ko nabanggit yung bagay niyan? Dahil alam natin, isa sa malaking reliyon dito sa Pilipinas, which is a Roman Catholic, itinataas nila yung ranggo ni Maria at ginagawa nilang mediatrix. Alam niyo po ba ibig sabihin ng mediatrix? Tagapamagitan din.
At ang tanging text na ginagawa lang nila ron, na ginagamit nila, yung ginawa ni Maria na ina ng ating Panginoong Kristo, nung humiling siya, kung pwede, nung sinabi pala ni Maria, no, implied na lang ito, na wala ng alak yung dinaluhan nilang kasalan. Yun lang. At dahil namagitan si Maria ron, dahilan na yun para gamitin nila na si Maria ay pwede ng tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Si Maria, ilalapit yung tao kay Kristo at si Kristo lalapit sa Diyos. Walang ganun sa Biblia. Sa Biblia, ilalagay po natin sa lugar, yung lugar ni Maria na ina ng ating Panginoong Kristo, isa rin po siya sa isang babaeng nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po siya ang ina ng laging saklolo, kundi siya ang ina na sinakloloan ng kanyang anak. Sapagkat si Kristo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So hindi po natin pwedeng itaas ang kanyang ranggo, no? Katulad ng ranggo ng Diyos Ama at Diyos ng Espiritu at Diyos Anak. Kundi ilalagay natin siya sa kalagayan kung saan siya ilalagay ng Biblia. Hindi siya mediatrix sapagkat iisa lamang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Kristo. Hebrews 7 verse 25. Kaya nga, ang lumalapit sa Diyos, ang ganda nitong talatang ito, no? Ang lumalapit sa Diyos, sa pamamagitan niya, ay maiiligtas niya ng lubusan. Yamang siya'y nabubuhay magpakailanman upang siya'y mamagitan sa kanila. Itong talatang ito, napakaganda dahil nagpapakita ito ng gawain ng pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nagpapakita ito ng katotohanan na kung saan ang ating Panginoong Kristo sa lahat ng lumalapit sa Kanya, magagawa niyang mamagitan at iligtas sila. Yun ang katotohanan na makikita ng talatang ito. And then, may explain pa ako rito sa talatang ito mamaya. Pero sa pagkakataong ito, ipinakikita ko lamang sa inyo na ang ating Panginoong Kristo ay lehitimong tagapamagitan. Alam niyo yung sinabi sa gawa, hindi ko lang na ilagay dito. No? Pero kaya mo bang ilagay, Erwin? Acts 4:12. Pakilagay nga, hindi ko lang nailagay. Gawa Kapitulo 4, talatang 12. Ito, maganda tong talata. No? Hindi ko alam kung saan hahanap ng palusot ang tao rito kung papaano sila maliligtas kung hindi sila lalapit kay Kristo. Ano sinabi rito? Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Maliwanag po yan. Kapag hindi ka lumapit sa tagapamagitan, hindi ka maliligtas. Kapag hindi ka lumapit sa tagapamagitan, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mundong ito na ikaliligtas ng sinuman, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga kung titignan nyo sa kanilang pangangaral, Brad, dagdagan pa natin. Acts 16:30. Yung kapartner nun, Acts 16:30. Kita? Pagkatapos ng Acts 16:30, babalik tayo. Okay, nang sila ay mailabas, ay sinabi niya, ito yung gwardiya, no, mga Ginoo, kausap niya si Apostol Pablo at saka si Barnabas, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Acts 16:31, ano sinabi diyan? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Sinong pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng sangkatauhan? Maliwanag yan. Pangalan ni Jesucristo. Walang ibang pangalan. Okay? Hindi rin pangalan ni Jehovah. Actually, may nakausap ako na Jehovah's Witness. At of course, ginamit niya yung pangalan ni Jehovah. Pangalan ng Diyos yun sa lumang tipan. Base sa kanyang kaugnayan sa tao. Pero sa bagong tipan, makikita natin, sabi ko, sino bang pangalan yung ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas natin? Pangalan ni Jesucristo. Tuloy po tayo mga kapatid. Letter D. Ang Panginoong Jesus o ang Panginoong Jesucristo, ang punong saserdote na siya naging dahilan na tayo makalalapit sa Diyos. Okay? Siya ang punong saserdote na dahilan na tayo makalalapit sa Diyos. Ang ibig po sabihin kasi ng paglapit yung access. Nakaranas na kayo magkaroon ng ID? No, minsan, dati nauso na sa mga 5-star hotel o magagandang hotel, ang dala mo na lang yung parang ID, no? Tapos pipindutin mo na lang. And then ngayon, pag ikaw ay nakatira sa isang magandang kondo or high-end na kondo,
Pag sumakay ka sa elevator, okay, kinakailangan may ID ka. Pipindutin mo ron para umandar yung elevator. Dahil pag wala kang dalang ID at nagpaalam ka ron sa kaibigan mo sa elevator, sumakay ka kagad ng elevator, wala kang dalang ID, hindi aalis yung elevator. So, it's either tawagan mo yung kaibigan mo, uy, nakalimutan mo. Gamitin nga pala natin yung ID mo para makababa ako ng elevator. So, isa-swipe niya yung ID niya sa elevator, and then makakababa ka, makakalabas ka. Access ang tawag doon. Alam niyo ba tayo ngayong mga tao, ang tao magkakaroon lang ng access sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Tayo nakakalapit tayo sa Diyos ngayon, hindi katulad ng sistema sa lumang tipan. Dati ang mga Hudyo, hindi sila basta-basta makakalapit sa Diyos kung walang magre-represent sa kanila. At ang magre-represent sa kanila yung mga pare, yung mga saserdote. Paano kung tayo lahat ay pare? Therefore, lahat tayo makalalapit sa Diyos. At yun naman ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kaya nga hinihimok tayo na lumapit sa Kanya. Dahil tayo ngayon ay kaharian ng mga saserdote. Na pwede tayong makalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamagitan ng sinumang human agency. Hindi natin kinakailangan ng kardinal, hindi natin ang kinakailangan ng mas mataas pa sa pastor, okay? Kumbaga yung bishop na pastor, hindi natin kailangan yun para makalapit sa Diyos. Kahit ikaw, ano man ang kalagayan mo sa buhay, kung anak ka ng Diyos, may access ka sa Diyos para makalapit ka sa Kanya. Hindi ba nakakatuwa yun? Hindi ba nakakataba ng puso yun? Tignan natin sa talata. No? Hebrews 3:1. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kayo'y kabahagi sa tawag na makalangit. Magtuon kayo ng inyong pag-iisip kay Jesus na siyang apostol at pinakapunong saserdote na aming ipinapahayag. Hebrews 4:14-15. Kaya nga, yamang tayo may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos, na dumaan sa mga langit, tayo magpakatatag sa ating ipinapahayag. Verse 15. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Pansinin nyo, no? Yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kung paano siya sinubok, katulad rin natin, pero tandaan nyo ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, sinless. Tayo bumabagsak sa pagsubok, si Jesus hindi. Why? Because He's a perfect God-man. Tuloy po tayo. Kaya nga, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sino hindi nangangailangan ngayon? Halos lahat tayo nangangailangan. Di ba? Buti na nga lang, may mga kaibigan tayo, kapitbahay, kasama sa church. Minsan, pag may mahigpit kang pangangailangan, pwede mong matawagan. Pero minsan, hindi mo matawagan dahil wala. Or hindi mo maabot. Pero tandaan mo, ang Diyos nandyan lagi. At ang paghimok sa atin ng Biblia upang lumapit tayo sa Diyos, sapagkat ang ating Diyos, sa pamagitan ni Jesucristo na ating punong saserdote, binigyan tayo ng access sa Kanya na makakalapit tayo sa Kanya. Hebrews chapter 10, 19-20. Mga kapatid, yamang tayo nga ay mayroon katiyakan sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Makakapasok na tayo sa kabanal-banalan dako. Ang ibig sabihin ng kabanal-banalan dako, where the presence of God is. Sa lumang tipan, ang presensya ng Diyos nandun sa Ark of the Covenant. Nandun sa pinakabanal na dako na tinatawag, kaya high priest lamang makakapasok yung pinakapunong saserdote. Pero ngayon, lahat tayo bilang Kristiyano, makalalapit sa presensya ng Diyos, saan ka man naroon, upang tumawag sa Kanya. Siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamagitan ng tabing na Kanyang katawan. At mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Tayo ay lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil winisikan na ng Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating mga masasamang budhi at gayon din hinugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. Ang idea po rito yung paglilinis na ginawa sa atin, which is symbolic yung ginamit rito, no? Yung dalisay na tubig, symbolic of the Word of God that cleanse us. At alam naman natin, sinasanctify tayo ng banal na salita ng Diyos. Hebrews 10:19-23, manangan tayong matibay sa pag-asang ipinahayag sa atin ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Now, anong makikita natin sa mga totohanan ito? That we have access to God. Mga kapatid, huwag kayong mag-atubiling manalangin.
napakahalagang manalangin. Okay? Dati, nananalangin tayo, hindi naman tayo nakakatiyak kung dinidinig tayo ng Diyos. Dahil hindi natin kilala ang Diyos eh. Pero ngayon, kung kilala natin ang Diyos sa pamagitan ni Kristo, abay, manalangin tayo ng manalangin at tumawag tayo sa Kanya. Huwag tayong magkulang dyan. Napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na tayo nasa presensya ng Diyos. Isa sa paborito kong talata, yung sa Psalm 16, no? Na kung saan sa presence ng Diyos, nandun ang fullness of joy. Now, sometimes we do not experience joy in our life because we forget to have the presence of God in our life. And you will have the presence of God when you go to God in prayer. And we have access to Him. May paglapit na tayo sa Kanya eh. Lumapit tayo. Letter E. Ang Panginoong Hesukristo, ang punong saserdote na namamalagi at patuloy na namamagitan sa atin. Now, may malaga akong maipakikita sa inyo, no? Balik ulit tayo sa sistema sa lumang tipan. Sa pamamagitan nito, si Jesus na naging katiyakan ng isang lalong higit na mabuting tipan. Sa isang dako, dahil pinipigilan sila ng kamatayan upang magpatuloy, kinakailangan maraming saserdote. Ganito po yan, no? Sa lumang tipan, listen. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina kapag merong high priest, igugroom nila ito. Talagang bago pumasok sa dakilang sa Holy of Holies, igugroom nila. Nangyayari minsan, pagpasok ng high priest dun sa Holy of Holies, biglang namatay doon, ano mangyayari? Hindi tinanggap ng Diyos yung offering nila, hahatakin nila pabalabas yun. Anong mangyayari? Sa susunod na taon na naman uli, igugroom nila uli yun. Okay? Igugroom. Hindi taon-taon sila nagpapalit ng high priest. Kung mamamatay lang yung high priest, saka sila magpapalit. Tama po ba? Di ba naalala nyo yung sa City of Refuge? Kapag ikaw nakapatay accidentally, di ba? Kinakailangan tumakbo ka sa City of Refuge at poprotektahan ka ron. Dahil accidentally, kunyari, naglilinis ka ng bubungan ng bahay mo, and then meron kang tanim doon na nakalagay sa paso, and then nakatalikod ka, naitulak mo, minabagsakan sa baba, patay. Sa lubang tipan, yung mga kamag-anak doon, papatayin ka. Kaya ang gagawin mo, tatakbo ka, pupunta ka rin sa City of Refuge. Sasabihin mo yung kasong nangyari doon. Hindi mo napatay siya intentionally, kundi napatay mo siya accidentally kasi naglilinis ka ng bahay. So doon ka muna sa City of Refuge na yun, doon sa syudad na yun, doon ka lang nakakumpine hanggat buhay yung high priest. Kapag namatay na yung high priest, pwede ka nang makalabas doon. Laya ka na. Hindi ka nahahabulin ng mga kamag-anak nang napatay mo accidentally. Bakit? Nasa batas nila yun eh. Hindi po sila taon-taon nagpapalit ng high priest. Nagpapalit lang sila ng high priest kapag namatay yung high priest. Halimbawa, namatay yung sa loob ng Holy of Holies, doon lang sila magpapalit ng high priest. Igugurum uli yun. Pero ibig sabihin, dahil hindi tinanggap yung offering nila, namatay, therefore may patlang. Nakuha nyo po? Hindi nagtuloy-tuloy yung offering nila. Pero listen carefully. Our Lord Jesus Christ will never die again. Mamamalagi siya magpakailanman at mamamagitan siya magpakailanman. Yes, namatay siya, no, sa pisikal. Ang Diyos hindi namamatay eh. Pero nais kong makita ninyo, yung katotohanan ito nagpapakita na dahil namamalagi siya magpakailanman at namamagitan sa atin, hindi rin nawawala ang ating kaligtasan. Ito'y secure. Basahin natin sa talatang 24-25. Sa kabilang dako naman, dahil si Jesus ay nabubuhay magpakailanman, siya ay may pagkasaserdoteng mananatili magpakailanman. Kaya nga, ang lumalapit sa Diyos, sa pamagitan niya ay maililigtas niya ng lubos or lubusan, yamang siya'y nabubuhay magpakailanman upang siya'y mamagitan sa kanila. Listen carefully. Itong talatang ito, especially yung verse 25, nagpapakita to ng eternal security ng mga Kristiyano. Dahil yung saserdote natin, ang ating punong saserdote na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na patuloy na namamagitan sa atin magpahanggang ngayon. Ano bang gawain ng ating Panginoong Jesucristo? Nasa kanan ng Ama. He intercede for us. Namamagitan siya sa atin. Patuloy yung intercession na yan. Hanggat hindi niya tayo nakakapiling. Therefore, yung kaligtasan na meron ka at meron ako, secure po yun. Hindi mawawala. Bakit? Kasi liwanag dito no? Maililigtas niya tayo ng lubusan. Lubos po, ang ibig sabihin niyan, to the uttermost. Complete salvation. Actually, ewan ko kung napanood niyo, no? Kung nabalitaan ninyo,
Dating Santa Mesa, tinawagan niya ng GMA 7. It was during the time of Viewpoint. Sino ba yung sa Viewpoint? Si Rico Puno. Rick Puno, hindi Rico Puno, no? Rico Puno, singer yun. Si Rick Puno, yung Viewpoint. Ang issue nila, Doctrine of Salvation. So, isa sa naging palanis doon, tumawag yung GMA 7, si Dennis. Tapos si Eli Soriano, 4 sila noon sa Viewpoint. Sige, nanonood kami. 2 beses kasi yan nagkaroon ng issue during that time, nung mga panahon na yun, nagtatawag sila ng mga pepeding maging resource person na ang topic salvation. Sa Santa Mesa ang natawag si Dennis. Ang ganda ng sagutan nila, bigay ng sagot. Binigay niya itong text na ito, 725. Yung shinare niya yung eternal security. Ang naging problema naman nun, hindi niya in-expound yung salvation to the uttermost. Kasi dito nagpapakita kung lalapit ka kay Kristo, maililigtas ka niya ng lubusan Hindi niya na-expound yung to the uttermost. Bakit? Kasi yung talatang ito, nagpapakita to ng eternal security na yung kaligtasan mo hindi mawawala dahil yung tagapagligtas mo, yung punong saserdote mo, walang hanggan, nabubuhay yon at magpakailanman namamagitan yun. During that time, ang katapat ni Rick Puno noon, si Elo Soriano, tapos tumapat sa kanya, tinanong siya, anong masasabi mo? Masasabi ko yan, itong Hebrews 7:25. Kinote niya lang yung text. Ako sabi ko, kung in-expose mo yan, basag na basag sila. Sayang, sabi ko. Alam niyo, napakaganda nitong talatang ito. If you will study this, it shows when God made salvation for us, He made it eternally. Isipin mo yan. Ikaw na makasalanan, ako na makasalanan, na hindi karapat-dapat sa Diyos, nagkaloob siya ng kaligtasan sa atin. At ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin, hindi natin hawak. Diyos pa rin ang may hawak, kaya yung kaligtasan na yan hindi mawawala. Hindi tayo nawawala na once na ibinigay ka ng Diyos ng kaligtasan, mawawala ang kaligtasan mo. Bakit mawawala ang kaligtasan mo? Unang-una, hindi naman ako humahawak ng kaligtasan, Diyos ang may hawak ng kaligtasan. Kaya ang Diyos din ang magsisecure ng ating kaligtasan. Mga minamahal, yan ang gawain ng ating punong saserdote. Purihin ng Diyos. Dahil meron tayong punong saserdote sa sambahayan ng Diyos. Next week, mga kapatid, itutuloy ko yung pag-aaral natin na may kinalaman na tayo naman ay mga kaharian ng saserdote. Binigyan ko lang pansin ngayon, no? Yung unang punto, si Kristo ang ating punong saserdote. Now, recap sa ating outline. Ang Panginoong Jesucristo ay punong saserdoting itinalaga ng Diyos Ama sa pangkat ni Melchizedek. Ang Panginoong Jesucristo ang punong saserdoting inihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa Diyos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ang Panginoong Jesucristo ang punong saserdote na tanging tagapamagitan lamang ng makasalanang tao sa Diyos at wala nang iba pa. Ang Panginoong Jesucristo ang punong saserdote na siyang naging dahilan na tayo makalalapit sa Diyos bilang mananampalataya. At ang Panginoong Jesucristo ang punong saserdote na namamalagi at patuloy na mamamagitan sa atin. Mga minamahal, nais ko po kayong ipakilala ng husto sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Biblia, siya ang ating punong saserdote at kung ikay anak ng Diyos ngayon at ikay Kristiyano ngayon, isa ka sa mga saserdote sa kanyang kaharian. Ang tawag po dyan, Kingdom of Priests. So next week, we will continue that. Ang tatalakayan naman natin, ako bilang saserdote, ano ba ang dapat kong gawin? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos. Nagpapasalamat kami sa hapong ito, sa oras na ipinagkaloob mo sa amin, sa pribileyo na maipangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang naging dahilan kaya kami nagkaroon ng kaligtasan. Ama, salamat sa iyong anak na si Jesus. Ang daan ng katotohanan ng buhay, walang sino makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ni Jesus. Tulungan mo kami magkaroon ng kababaan loob, na makita ang aming sarili na makasalanan at hindi namin maililigtas ang aming sarili, na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas at daan. Maliwanag yan na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Walang makababaling yan, sapagkat isa lamang ang ginawa mong paraan para makalapit sa iyo. Salamat sa pagkakataong ito, salamat sa mga kapatid na narito. Sama-samang sumamba, sama-samang naging bahagi ng isang tapat
at isang masayang pananambahan sa iyo ngayong hapon. Salamat sa bisita na ibinigay mo sa amin ngayong hapon, O Diyos. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, ligin ko si Jeff. Jeff, can you pray for our offering? Manalangin po tayo sa ating pagbibigayan, no? Jeff. Okay, araw announcement. Next week may Mother's Day tayo. No? Hindi lang mother, pati wife ha. Kung may asawa ka na, wala ka pang anak, wife ka, i-honor ka namin next week. Okay? Kaya pumunta po kayo. Meron tayong pang alas 9, pang alas 10:30, at pang alas 3 ng hapon. So we will honor you. Hindi natin to nagawa last year kasi lockdown. Kaya kung tutusin, 2 regalo na ang utang namin sa inyo. So ganun pa man, ay bigyan natin parangal ang ating mga nanay at asawa sa church nito. Hindi yung mga mag-aasawa pa lang ha, yung asawa na. Okay. So salamat po. So this afternoon, again, thank you. Bilma, thank you. Thank Bernardo Silverio. Ganda ng yayamanin yung pangalan mo ha. Bernardo Silverio, no. Salamat sa pagdalo, no, ngayong hapon, at hilingin ko si Christian. Can you close us in prayer, brother? Okay. Pwede? Tumayo po tayong lahat. At tayo po dito ka na sa mic, Brad, para tayo eh. Let's close in prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagpala at pinakadakilang Diyos, salamat sa muling pagbabalik ng aming pananambahan sa araw pong ito. Kayo po ay aming dinadakila at patuloy na sinasamba sa mga pagkakataon pong ito. Salamat po sa mga salita po ninyo na patuloy na ginagawa niyong pagkain namin at pagpapala po sa amin. Patuloy kaming lumakas, Panginoon, bilang mga anak po ninyo. Salamat, Ama, na nagkasama-sama kami ngayon. Ang protection po ninyo at ang pag-iingat ay mapasa amin hanggang sa kami makauwi. At sa mga susunod na linggo na kami ay mananambahan. Tanggapin niyo po aming papurit pa. Salamat sa oras din pong ito. In Jesus' name we pray. Amen.